O yung mga dilawan mga kababayan, may pangtapat na daw sa pelikula ni Daryl Yap. Yung bagong pelikula niya, sequel ng Made in Malacanang. What? The same mga kababayan, the same director ang gumawa. Yung katips po, director si Atty. Vince Tañada. Ayun, may sinushooting na naman po na bagong pelikula. Pantapat daw doon sa Martyr or Murderer ni Daryl Yap. What? Wala kayong kadala-dala. Sa bagay, baka may mga funders naman pong may mga funders din naman na nakuha, di okay lang. Hanap buhay lang. What? Kahit na yung katips po, nilangaw sa... Diba? Nilangaw sa takilya po yung katips. O ngayon, kung ikaw ay nasa tamang, pag-iisip, gagawa ka pa ng pelikula niya na lagi man pong flop. What? Sabagay, may kasabihan tayo, just try and try niya until you fail again. Diba? Hindi until you succeed, kundi until you fail again. Sabi rito sa balita, ibinida ng direktor na abogado na si Vince Tañada na nagsisimula na sila sa shooting ng kanyang bagong pelikulang Project ESN na katapat umano sa Martyr. Natatapat umano sa Martyr or Murderer ni Direk Daryl Yap sa 2023. Tiningnan ko yung sinisearch ko kung ano ang ibig sabihin ng Project ESN. Siyempre, nakikita ito, yung N. Siguro yung N ni Noy, hindi natin maintindihan kung ano itong Project ESN, ano yung kahulugan ng ESN. Sinearch ko, hindi man sinasabi. Ay, alam po ninyo, mga kababayan, may idea ba kayo? Ay, i-post na lang po ninyo kung anong ibig sabihin ng Project ESN. Ano yung kahulugan ng A? S. Itong E na to, na kulay yellow, parang patungkol ito sa pangalan ni Ninoy. What? Project ESN, a film by Vince Tañada, coming this 2023. Itatapat nga po sa Martyr or Murderer ni Daryl Yap. Walang kadala-dala talaga yung mga taong ito. The same ang mangyayari nito mga kababayan. Bangaw na naman. So, sabi rito, binahagi ni Atty. Vince ang litrato ng duguang si Marlo Motel. Yung mga characters ninyo sa pelikula, hindi man kilala. Doon pa lang, mga kababayan, siyempre, siguro, mababa yung budget kung kukuha sila ng mga kilalang artista tulad ng sa Martyr or Murderer. Ang Ninoy doon si Yorme. What? Dito daw, yung anak naman ni Yorme na si Joaquin, kasama din dito sa pelikula mga kababayan. So, kabilaan sila, yung mag-ama. So, sabi dito mga kababayan, ito yung, nawala. Ito yung artista na kinuha niya, Marlon Mortel. May kilala kayong Marlon Mortel? Ako, sa totoo lang po, hindi ko man ito kilala. May artista palang Marlon Mortel.
Ikaw niya kasi Mr. Maravillas na pag-iwanan ka na ng panahon. What? Ang mga kilala mo anyang mga artista yung nung mga nung araw si Pando. Yung mga matatandang artista niya, yun ang kilala mo. Pero yung mga bata pa niya, talagang hindi mo kilala. Sa official na Facebook page ng Philippine Stagers Foundation, ang theater group ni Tanyada, makikita ang isang proyektong niluluto nila na may pamagat na Project ESN. May hashtag itong Hero in All of Us. What? Yung mga hero ninyo, yung mga dilawan, wag na. At mukhang sa yellow ribbon at kulay dilaw na letrang N ay mukhang patungkol ito kay dating Senador Ninoy Aquino na magiging tema rin ng MOM, yung martyr or murderer. We remember, saad sa caption, ay talagang lalangawin ito po. Kasi alam ng mga mamamayang Filipino, Attorney Vince, na yung kwento ng mga dilawan, based on lies. Lies in propaganda. Sinong magkaka-interest ng mga ganyan? Alam namin na yan yung kwento. Yung totoo na nangyari. So, bakit naman kami magkaka-interes sa ganitong kwento na punong-puno ng kasinungalingan ng mga dilawan? Yun ang iisipin ng mga ng mga tao. O, di ba? Nagkomento rin dito ang Best Supporting Actor ng FAMAS at isa sa cast member ng Katips na si John Ray Ribas. Oh yeah. Oh yeah daw. Lalaban at mananaig pa rin ang kabutihan kaysa sa kasamaan. Komento naman ang isang netizen. Kayo-kayo lang yung nagbubulahan. Samantala, wala pang detalyeng ibinahagi ang direktor na abogado tungkol sa buong casting ng pelikula maliban kay Marlo. Sasabi rito, una nang nagkatapatan sa takilya noong Agosto ang Made in Malacanang at ang Katips. Wala man po nangyari doon sa pantapat ninyong Katips. Kami nga po nanood, hindi na namin tinapos kasi walang katorya-torya. Lahat lang sigawan yung mga rallies. Turn off. Yung mga mamamayang Filipino, yung mga drama during the People Power, yung mga rallies ng mga Damaso at ng mga madre, yung mga militant. Source po ng irritation, negative energies ang nilalabas po. Laging puot at galit yung makikita mo doon sa... Hindi ka talaga ma-entertain. Kaya nga kami ni Mrs. po, hindi pa nangalahati, umalis na kami. Kasi yung pinoportray doon, yung buhay-buhay na mga militant na gusto nilang sabihin, pinoproject nila na itong mga nakikipaglaban na to, ito yung mga heroes of our time. What? Hindi man po ganyan na. Sa inyo po, hero sila. Hindi man ganyan ang treatment, ang pananaw ng mga tao, ang paniwala ng majority ng mga Filipino. Itong mga taong ito, sa kanila, perwisyo sa bayan, salot. Ba't mo panonoodin paggagastosan ng iyong yung inyong pera o magkano na ngayon yung bayad sa takilya, 260 yung bawat isang ticket. Ba't ako gagastos ng 250 para sa pelikulang hindi ka man mai-entertain kundi maiinis ka lang?
Yun ang katips. Kaya sabi namin ni Mrs., sabi ko, ang ingay-ingayan niya, sigawan, rally-rally, hindi mo maintindihan. Pati yung venue ng rallies doon, nasa bundok. Sabi ko, bakit nasa bundok? Sinong manonood sa kanila doon? Ba't kailangan pumunta sa bundok para mag-rally? Di ba yung mga rallies ginagawa sa syudad para maraming tao? Yun nasa bundok, yung katips. At lahat na lang ganon. Yung istorya, lagi tayo nakakakita ng mga rallies diyan sa Metro Manila, kahit dito sa amin. Wala man nanonood po. Sila lang ang nagsisigawan. Kada beses may mga occasion sila, Human Rights Day, for example, yung panahon ng martial law, yung declaration ng martial law, tapos yung August 21 or labor. Sawang-sawa na sa ganon yung mga mamamayang Filipino. Ang gusto ng mga mamamayang Filipino, tahimik na bansa, na yung mga tao nagtutulungan with the leaders na kanilang pinili para maibangon natin yung ating bayan. Diba? Sa pagkakalugmok sa napakahabang panahon. Pero right ninyo yan, gumawa kayo ng pelikula. Anyway, kayo naman yung magagastusan yan. Di ba? Right din namin na mga mamamayang Filipino na panoorin yung gusto namin. Kasi pag kami nanood ng pelikula, gusto namin na entertain kami. Hindi yung pagpasok mo sa sinihan, imbis ma-entertain, na-blood kami. Na-blood kami ni Mrs. So next year, 2023, siguro baka mga February na yata daw, yung pagpapalabas ng pelikula, yung sequel ng tawag dito, Made in Malacanang, MIM yung una, ngayon naman po MOM, yung martyr or murderer. Ito, exciting ito. Dito natin makikita kung ano talaga yung nangyari. At basado based sa mga kwento, then we can decide kung talagang hero po, isang martir at hero itong si Ninoy or murderer. Makakapag-decide tayo niyan. After na... Pero kami, mayroon na. Alam na namin, matagal na, kung talagang martir or murderer yan. Di ba? Dito tayo sa isa pang kwento ng isang dilawan. Si Atom Aurelio, may reklamo siya sa grabing problema sa traffic daw sa Metro Manila. Dito, sangayon ako sa sinasabi po ninyo, sa reklamo ninyo. Dilawan itong si Atom. Sabi rito, Atom Aurelio says it's fair to yearn for a decent transport system after viral broken transport tweet. Nag-viral yung kanyang tweet nang dumating siya doon sa NAIA. Sabi niya, just arrived at the airport from an overseas trip, no coupon taxis, no metered taxis, no Grab. Wala rin tayong mga bus at tren dito. Basically, kung wala kang sundo, you're dead. It's been an hour in counting. This is what a broken transport system looks like. Tama naman yung reklamo niya. Totoo naman po. Ngayon, ang tanong, sino ba yung responsible ng pagka broken ng sinasabi po ninyong transportation system?
kung hindi yung mga kaalyado ninyong hinangahanga ang administrasyong yellow. Wala silang ginawa na mga improvements. Yung mga transportation system po sa Metro Manila, ayun, hindi man lang nadagdagan yung tawag dito, yung railway system, pinabulok. Ayun man, mga projects po ni Apo Lakay, pinabulok ng mga sumunod na administrasyon. What? Yung mga skyway na pinapakinabangan ng mga sino nagsimula niya ng mga skyway kung hindi si Apo Lakay. Yung mga sumunod, walang tamang plano. Naubos kasi sa Marcos never again to Marcos. Naubos na lang yung energy ninyo. Yan ang dilawan. Sa pagpaparareklamo, wala man silang solusyon na ginawa. Kaya siyempre, dumagdag ng dumagdag yung mga tao, yung mga negosyo, dumagdag ng dumagdag mga kababayan, yung may-ari ng kotse. Wala man pong idinagdag na mga bagong ruta. You see? Yan ang dahilan mga kababayan. Kaya itong reklamo po ninyo, Atom, backfire sa inyo. Ang salary nito po, kung bakit ganyan ang problema, napakabigat ng problema sa transportation sa Metro Manila, yung mga sumunod na administrasyon. Di ba? Wala silang komprehensibong ginawang solusyon po. Walang foresight. Di ba? Sabi niya, makatarungan ang paghangad ng maayos na public transportation. Tama kayo po. This is the sentiment of journalist Atom Arroyo about his viral tweet last December 9 regarding the Philippines' broken transportation system. Sabi niya, nang dumating daw siya galing sa abroad, matindihan niya ang sinapit ko dito sa NAIA. Ang tagal akong makapagpabook. An hour later, Aurelio updated his followers that he was able to book a car from his ride-hailing app after almost 2 hours of waiting, and by setting a pick-up point that was different from his initial location. Ngayon, nabasa mga kababayan ng taga NAIA yung tweet ni Atom Arroyo. Sabi niya, sabi ng taga Ninoy Aquino International Airport, "Hi Mr. Atom Arroyo, we are saddened to hear about your experience as the high demand due to rush hour combined with heavy traffic around the metro makes it difficult for any mode of public transport to get to and from the airport terminals." Ngayon, sagot ni Aurelio, kasi series yung tweet, Aurelio stressed that yearning for a decent transportation system for the country is not an act done by elitista or one who is entitled, as many people have no choice but to commute on a daily basis. He tweeted, "A safe, reliable, affordable, and efficient mass transport system is good for everyone." Ayun nga ang tanong natin. Anong ginawa ng mga hinahangaan ninyong dilawan? Anong ginawa after Marcos was ousted in 1986? Bakit wala silang nagawa na mga improvements para mapaganda
Yung mass transport, ang nagsimula niyan, kahit yung railway system, si Marcos, kahit yung mga tawag dito, yung subway, plan for subway, na-conceptualize yan nung panahon pa ng tatay ni Bongbong Marcos. O ngayon pa lang, sinisimulan yung yung subway. Napag-usapan during the time of Bongbong's predecessor, si President Digong. You see? Pero yung previous administrations, after ng tatay ni Bongbong, ano ginawa? Wala. Kaya itong na-experience ninyo dito sa problema sa transportasyon, kagagawa ng ina-idolize ninyong administrasyong dilawan. Naintindihan mo, Atom? Pero sabi dito mga kababayan, despite that, Aurelio said that his experience does not generalize the situation at the airport and that he's also excited about the country's plans to develop the metro's transport system. Kagaya ng pangakong tren na may istasyon daw sa paliparan. Sana matuloy. Matutuloy talaga basta't tayo ay sama-samang tumulong po. Kailangan tulong-tulong tayo. Hindi yung perwisyo sa society. What? Tingnan ninyo. Sabi rito sa balita, the planned Metro Manila subway was proposed to the government in 1973 pa, panahon ni Apo Lakay, as part of the urban transport study in Manila metropolitan area conducted by Japan International Cooperation Agency and the former Department of Public Works and Highways Secretary David Consonhe, ito yung Public Works Secretary ni Apo Lakay. The 488 billion project is funded by the Japanese government and is designed to have 17 stations from Valenzuela City to Naiya Terminal 3. According to DOTR, the subway will reduce the travel time from Quezon City to Naiya to 35 minutes only from the current 1 hour and 10 minutes. Its groundbreaking took place in February 2019, but construction was stalled due to the pandemonium. The subway is expected to partially open in 2025 and become fully operational by 2028. Imagine that. Nang matanggal yung dating Pangulong Marcos, yung mga dilawan, mga kababayan, na pumalit, pinabayaan po yung plano na na-conceptualize during the time of Apo Lakay. At alam ninyo kung kailan lang na-revive siya? 2019, panahon ni President Digong. What? So anong ginawa ng mga dilawan? Sa haba ng panahon na lumipas na sila, mga kababayan, yung namuno sa ating bansa. Kaya yung sinasabi ninyong never again sa mga Marcoses, never again sa inyo. Kasi maaalala si Marcos tulad ng Bataan Nuclear Power. Nire-revive ngayon na lang na panahon ng kanyang anak, si President Bongbong Marcos, tapos yung mga dilawan kontra na naman. Naintindihan mo na, Atom? Mga kaalyado mo, ang naging dahilan kung bakit ganito tayo sa Pilipinas, yung Metro Manila, ganyan, kasikip. Walang nag-isip. Mahina yung foresight. At may mga plans na noon ayaw i-implement kasi yung kredito
mapupunta mga kababayan doon sa kalaban nila sa politika. Inubos kasi natin yung panahon natin sa politika. And the president is now extending his arm for unity. Ngayon, may mga controversy na naman, pilit na winawasak yung ating administrasyon. Lahat ng iniisip na kabutihan ng ating present administration, kinukontra ng mga kaalyado mo, mga dilawan. Yung Maharlika Fund, para magamit yung gains niya, mapabilis yung implementation ng mga big ticket projects tulad nitong mga kalsada, subway, di ba? Kontra na naman yung mga dilawan, gustong tigbakin yung Maharlika Investment Fund. Di ba? Butit na brought out po ninyo itong issue ito kasi with that, ayun, naalala natin na ang reklamo ninyo ang reklamo ninyo sa traffic in everything dyan sa Metro Manila ay ang dahilan po yung kapabayaan ng inyong mga kakulay. Baka lang gusto ninyo po itong itry, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasuan. Ito naman po, Automax Revitalizing Serum. Ito naman po, sa mukha, anti-aging siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients po, baka lang gusto ninyo po itong itry. Next siya, Red Mix Fruit Drink. Hindi naman po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang po kayo sa aming messenger sa Facebook. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.